Magandang araw po. Time check. Alas 8 ng umaga. Maaraw ngayon pero pakita ko sa inyo kung gaano kalamig po ngayon. Ayan. Nagyayelo ang mga salamin ng sasakyan. Ayan o. Matigas. Nagyayelo po. Pati ito, magyayelo. Walang makita. Kailangan mo nang matunaw bago ka makaalis. Ayan, so di bali kauwi ko lang po pala galing trabaho. Si Ayan nakapasok na sa trabaho. Si Yunachang sa si Kuya AG naman po. Nasa school na rin po sila. Ako naman patulog na. Pero bago yun, continue ko lang yung vlog natin kahapon. So di bali kahapon pumunta kami ng 3 factory. Tinignan namin yung 3 factory na pwedeng malipatan na trabaho. Binibigyan nga kami ng 1 linggo para mag-decide. Kung kayo papipiliin po, saan nyo po gugustuhin dun sa 3 factory na nabanggit ko po. Ako meron na ako nagustuhan. Kaya lang syempre kailangan ko munang pag-isipan din muna. Total naman binigyan naman din kami ng pagkakataon na mag-isip din naman talaga, no? Kasi syempre, paglipat namin doon, diretso na kami magtatrabaho doon, no? So kailangan talaga din pag-isipan. Ayan, sa next vlog sabihin ko sa inyo kung ano yung nagustuhan ko. Sa ngayon kasi pinag-iisipan ko pa rin Anyway, meron din nga pala akong good news sa inyo. Ayan, papakita ko muna sa inyo. Dumating na po pala yung Hagaki. Etong Hagaki na to is galing po sa NUCAN or Immigration, Bureau of Immigration, kung saan nag-apply kami ng extension of visa ni Kuya AG. 1 linggo pa lang tayo nakakalipas, dumating na agad to. Nabalak namin bukas puntahan na namin to para makuha na yung extension of visa ni Kuya AG. Kapag binigyan kasi kami nito or pinadala na kami ng ganito, ibig sabihin lumabas na po yung extension of visa ni Kuya AG. Kaya lang hindi pa namin alam kung ilang years yung binigay sa kanya. So naglagay po ako doon ng request na 5 years yung hinihingi ko pong extension of visa para kay Kuya AG. Ayun, sana binigay nila, no? Kasi posible ring bigyan siya ng 3 years, pwede ring bigyan siya ng 1 year. Ayan. Pero yung nirequest ko nga po is 5 years. Ayan, sana nabigyan siya. Nakalagay din dito, ayan, nandito sa listahan dyan, yung mga dadalhin po namin. Di bali, yung mga dadalhin po na nakalagay dyan, itong postcard, itong hawak ko na po na to. Tapos yung passport po ni Kuya AG, plus yung residence card ni Kuya AG. Then, bibili kami ng, ayan, 4,000 yen na stamp. So, may bayad po yung pagkuha ng visa kasi kailangan lagyan ng stamp yung documents, no? Number 5 po, itong application reception form. Yun, na makukuha namin doon sa immigration pagpunta namin. Bukas, malalaman natin kung ilang years yung binigay sa kanya. Pero good news na yan kasi binigyan na siya ng extension of visa. Ibig sabihin, hahaba pa yung stay ni Kuya AG rito sa Japan. Anyway, bago po akong matulog, gusto ko lang sanang sagutin yung mga tanong po ng mga subscribers natin dun sa mga napanood nyo po sa mga last video natin. Kasi hindi ko po agad siya nasasagot and gusto ko sana pag sinagot ko, isama ko na sa video para sa kaalaman din po nung ibang mga nanonood sa atin, no? Ayun, sige, umpisahan natin dito sa unang tanong ni PS High 2410. Ayan, sabi niya, update po ng new house new. Excited na akong makita kayong makalipat lalo na nung na-watch ko yung chinek niyong options. Bagay sa inyo yung ganong house, tsaka deserve nyo lalo if wishing kayo ng 3rd baby and sana nga po magkatotoo na yon this year. Unang-una po, maraming salamat po. Ayan, sobrang updated po kayo, no? Alam niyo yung mga nangyayari sa atin sa YouTube natin, no? Ayun, last time po kasi sa mga hindi nakakalam, tumingin kami ng bahay na pwede naming malipatan. Brand new house po siya. And pumunta kami sa Pudosang, CL State. And ayun yung mga pinakita sa aming mga option. Pero sa totoo lang po, sobrang dami pang option. No? Kaya
yung tinignan po namin na yung nabahay na yun, hindi naman po kami aagad o kasi gusto po sana namin makakita pa ng ibang option. Pero by this week, sa weekends, babalik po kami ng real estate dahil meron po silang ipapakita na panibagong mga bahay. Meron pong mga brand new, meron din pong mga second hand, no? Bale, sasama ko naman uli kayo kapag tinignan namin yung ilan sa mga option pa na ipapakita ng real estate. Ayan, abangan po natin yan. Ito, dahil sa last video natin, yung sinare ko po sa inyo yung pagkuha namin ng bagong sasakyan, and dumating na nga po yung bagong sasakyan po namin. May mga iilan po na nagtanong about po doon sa sasakyan. Ayan. Sige, unahin natin itong question ni Ramon Carpio 5371. Congrats sa bagong sasakyan, kuya. Ilan po pwede mag-park na sasakyan dyan sa apartment nyo po? Ayan, God bless from Sharel, Washington, USA. Ayan, grabe no, umabot talaga tayo sa USA, no? Maraming salamat po sa mga tagapanood po natin dyan sa USA, sa Amerika. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun, di ba, dito po sa apartment namin, as long na meron pong available slot, pwede po kayong mag-park kahit ilan po. Pero syempre, usually naman sa isang pamilya, dalawang sasakyan lang po talaga nagkakaroon sila rito. Kaya expected na yan ng landlady or landlord namin dito na dalawang sasakyan ang pwede naming ilagay dyan. Pero kung magre-request pa kami ng isa pang slot para sa 3 sasakyan, halimbawa lang po, papayag naman po ang apartment or yung landlady namin. About naman po sa parking slot namin dito sa apartment, hindi po siya libre, no? So, di bali binabayaran din po namin yung slot na yun. At di bali 3,000 yen po siya per month. Although, yung isang slot namin ay kasama na dun sa binabayaran namin sa UPA. Pero kapag kumuha ka pa ng isang slot, another 3,000 yen na naman po yun. Tapos kukuha ka uli ka ng isang slot, another 3,000 yen po yun, no? Pero yung motor ko po na nakapark lang sa ilalim ng hagdanan po ng apartment, wala pong bayad yun. Pati yung mga bisikleta, wala pong bayad ang pagpark dito, no? Dito sa apartment po namin pero ewan ko lang sa ibang apartment kung may bayad yung mga motor sa bisikleta. Ang tanong naman ni Cheito, 9499. Ayan, bakit may problema agad? Kakakuha pa lang ng van. Ayan, yung sasakyan po nga namin, nakakakuha pa lang. So, dahil yung sasakyan na nakuha po namin ay hindi naman po brand new at second hand lang po siya, expected na rin po talaga natin na may mga ilang problem po tayong makikita, no? Kaya nung time na kinuha po namin yung sasakyan na yon, pauwi kami, talagang pinapakinggan namin yung mga possible na maging problema, no? Chine-check talaga namin. So, habang pinapaandar ko po yun, may naririnig lang tayong kulingling sa gilid, sa labas ng sasakyan. Nila agad namin dun sa may car shop. And syempre, kasama naman sa warranty po yun. At inayos naman po nila agad yun, no? Kaya walang dapat ipag-worry. Dito kahit second hand nyo pong bilhin, meron pong warranty dito, no? Dito sa nabilang ko po, ha? Ito, about din to sa pagkakaroon ng sasakyan naman, yung tanong ni Dennis Lopez, 1497. Ayan, magkano ba yearly road tax ng mga ganyang van, kabayan? Ayan, so di bali, itong minivan po, ang yearly road tax po niya rito is 39,500 yen, no? Yearly po yan, binabayaran po yan. Usually mga April or March, ayan, nagbabayad na po ng tax po or road tax po, no? Tapos yung maliit naman po na sasakyan ni Mama Aya, dati 7,800 yen lang yan, pero tumaas na po yung road tax niya yearly, naging 12,500 yen na po. Yun, ganun po. So, yun yung yearly na babayaran namin sa pagkakaroon po ng sasakyan. Medyo magastos lang pagdating sa mga ganyan, no? Ang maganda naman din po doon kasi yung road na talagang tinatakbuhan natin, sobrang platada talaga. Kumbaga, malinis yung kalsada, walang ganun kabako-bako. Talagang inaayos nila rito yung kalsada po talaga. Maayos yung stoplight, ayan, no? Kaya walang problema talaga sa pagbabayad ng tax dito sa Japan. Para sa akin po tanong naman ni Ednario 7083. Ayan, hindi po nakaugalian na magpa-bless ng sasakyan diyan? Actually, hindi. Siyempre dahil sa hindi naman sila Catholic dito, no? Parang hindi naman nila nakaugalian dito sa Japan na magpa-bless ng sasakyan. Pero siyempre bilang Pilipino, isa yun talaga sa gusto ko rin sanang gawin.
Kaya binabalak namin pumunta dun sa church at magtatanong kami kung pwedeng ipabless yung sasakyan namin. Kasi meron naman ditong Catholic Church. Ayan, abangan nyo yan, sasama ko kayo. Ayan, ito about sa sasakyan pa rin. Ang tanong naman ni Maya Kulits Vlog. Ayan, Idol, ano daw yung ugong sa gulong? Minsan naririnig ko rin yan sa akin yan. Minsan naririnig ko rin sa akin yan. Sa brake daw ba or wheel alignment? Ayun, magandang tanong po yan, no? So, siyempre, hindi ko rin alam talaga kung saan nanggagaling yung tunog na yun. So, nung dinala namin yun, siyempre, bilang sanay na sila, alam nila agad kung saan possible na nanggagaling yung tunog na yun, no? So, ang sabi daw kasi dahil bago nga yung brake, sumasayad daw siya sa, ayun nga, wheel alignment niya. No? Kaya, yun, agad nilang inayos yun. Wala pa atang 5 to 10 minutes na ayos na agad nila. Tapos, after nun, wala na akong tunog na naririnig. No? About pa rin sa sasakyan, ang tanong po ni Arik B3D. Ayan, bossing, tinapat mo lang ba yung susi tapos nag-start or ginamit mo yung susi pampindot? Ayan, magandang tanong po yan, no? Kasi hindi natin na-explain yan last time eh. So, nung tinapat ko yung susi doon sa may start button, tinapat ko po siya dahil po yung susi na yun ay mahina na daw po yung battery. So, kinakailangan ilapit ng konti para gumana. Pero sa totoo lang, yung susi po na ganun, alam niyo naman po na kahit hindi ilapit, pindutin lang yung start button, kagana na. Pero ang ginawa nila nung time na yun, pinalitan nila ng bago yung battery nung susi. Kaya kahit hindi ko na itapat or hindi ko na pang pindot yun, pipindutin ko lang yung start button kahit malayo yung susi sa akin, gagana na po yung sasakyan. No? Ayun, tanong naman ni Ralph M31. Naku, itim na naman, wala bang silver available, Sir JP? Sobrang dami pong available na kulay. May silver, may white, merong itim. Marami po. And yung sasakyan ko po ay hindi po siya itim. Di bali, ang kulay po niya is tiger eye brown po ang kulay niya. Ang maganda lang sa kanya, talagang mukha siyang itim, no? Kaya nagustuhan ko rin talaga siya. And sa totoo niyan talaga, ang bala ko sana kulay puting sasakyan, no? Para mas lalong visible. Kaya lang, syempre, as bilang naghahanap at bumibili ng mura na second hand na sasakyan, hindi ako makakapili talaga ng gusto ko talaga. Kaya ang hinanap ko na lang yung kaya ng budget, tapos medyo bago-bago pa, and magiging komportable po yung pamilya ko. Kaya yun yung napili naming sasakyan. Yung minivan na Nissan Serena po. Kung makikita nyo, sobrang ganda pa ng interior niya saka ng exterior niya. Kaya goods na goods kami doon sa sasakyan talaga. Ayan, ito natanong naman po ni Shortbread Pug. Saka may isa pang nakapansin about sa sinulat ni Kuya AG sa kamay niya. Ayan, bakit may Nazi symbol na tattoo si AG? Ayan. So yun, napansin din namin yan na may sinulat siya sa kamay niya and sinabihan naman siya agad ni Mama Aya na hindi maganda yung symbol nung sinulat mo. So, sinabihan din naman namin siya. Kaya, nung araw na yon binura din naman po niya, no? Nung time kasi noon, hindi alam ni Kuya AG na yun pala yung meaning noon. Nung nalaman naman po niya at nasabi namin sa kanya agad yun, nung araw na yon binura din po agad ni Kuya AG, no? Tanong ni Cecil Bernard, sir. Ask ko lang po, bakit hindi po nakikita nagluluto si Mama Aya? Bakit lagi kayo po, Boss JP? Tanong lang naman po. Ayan. Oo, pasensya na kayo, no? Kasi minsan din natin nabablog na nagluluto si Mama Aya. Ang problema rin kasi nasa akin din. Kasi nga, syempre ako yung lagi nagbablog. Tapos, hilig ko rin po kasi talaga yung magluto. Kaya, napagsasabay ko siyang gawin, no? Yung pagbablog saka yung pagluluto. Pero sa totoo po niyan, nagluluto po si Mama Aya. Nagkataon lang din talaga na mas marami akong time ngayon na makapagluto. Kaya ako yung nagluluto para sa amin. Pero kapag wala naman din akong time, si Mama Aya siya talaga nagluluto sa amin. Tulungan lang talaga kami ni Mama Aya. Ayan, sana nasagot ko lahat ng mga katanungan nyo po. Kung may ilan pa kayong mga katanungan, comment lang po kayo para ayan, sasama natin sa mga next vlog natin. Anyway, matutulog na po ako dahil may pasok tayo mamayang gabi. And antayin nyo po yung next vlog namin sa susunod na araw. At bukas kasi pupunta kami ng immigration tapos mag-aasikasa pa kami ng ilang mga bagay. So, sana nabigyan si Kuya AG ng 5 years na visa, no? Kita-kits po sa next video. Ayan, salamat po.